You are watching Sahod Ulan Unida Christian Church. Tao sa harapan ng Panginoon ay para kang humihila ng bayawak sa lungga. Alam niyo ba yon? Kung gaano kahirap, kung bakit mahirap humila ng bayawak sa lungga. Alam niyo yung bayawak? Sino nakakalam ng bayawak dito? Yung mga kabataan, alam niyo yung bayawak. Anong English ng bayawak? Monitor lizard. Tama? So, yung kasi, no, lumaki ka kasi sa parang, sa Ilaya, sa gubat, doon ay ang lalaki talaga ng bayawak nung panahon na yon. Yung likod ay parang katawanan ng tao. No? Parang mga buwaya na, no, lalaki. No? And, kasi kaya siya mahirap, pag siya nakapasok ng lungga at nakalabas ang buntot at nila mo siya, hindi mo siya mahihila kasi ang lakas ng kanyang mga kamay o paa at matatalas yung kanyang mga kuko na nakakakapit, no, ng matindi. No, kaya ang technique daw doon, para mahila mo siya palabas, no, nanggigilang kayong gano'n, gagawin mo, iaabante mo siya bigla para makabitaw. Tapos tsaka mo hihilahin bigla. No, para makuha mo. Ganun. So parang kung siya papunta doon, hayaan mo siya, papuntahin mo doon. Tapos bigla mong hilahin. No? So yun, makukuha mo daw siya. So, ganun daw yung technique. Parang, ang hirap daw talagang hilahin. Hindi mo daw siya kayang hilahin talaga. No? Ayan. Ganun daw. Ang hirap pagdala ng kaluluwa sa harapan ng Panginoon. Minsan, sabi ng Panginoon, kay Pedro, no? At sa mga kasama niya, no? Gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao. No? Ano yung mamamalakaya? Ano yung mamamalakaya, mga kabataan? Mangingisda. Ayan, yung kasi nung araw pa, no? Sa dagat, pag sinabi, so ibunta, mamamalakaya. Ibig sabihin nun, mangingisda. But sinasabi, like ko sinasabi yung mga lalim na Tagalog kasi para maintindihan nyo pag may nagsalita sa inyo ng ganon. No? So, fishers of men, no? Mangingisda ng tao. No? Sila ay mangingisda ng mga tunay na isda. Pero sabi ni Jesus Christ, sumunod kayo sa akin, gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao o fishers of men. No? So tayong lahat po ay fishers of men. Tayong lahat ay mamamalakaya ng tao. No? Kaya dapat alam natin kung yung mga pamamaraan, paano tayo makakahuli. Paano tayo makakahuli ng marami o malalaking isda. No? Ang Panginoon, nagbigay ng yung Panginoon kasi sina Pedro, no, ay halos magdamag na ng isda, pero wala silang nahuli nung panahon na yon. No? Wala silang nahuli nung panahon na yon. So pagod na sila. Kahit pangkain, ay wala silang nahuli. Sabi ng Panginoon sa kanila, ay ihagis niyo yung lambat sa bandang kanan. No? Sa bandang kanan. At nung hinagis nga nila, sumunod sila sa Panginoon, hindi nila halos mahila yung lambat. No? At yung kanilang bangka ay punong-puno ng isda. No? Ang susi lang po ay pakikinig sa Panginoon. No? Kung paano. No? Yung susi, para makahuli ka ng maraming isda, kailangan alam mo yung technique. Oh. Kailangan yung mga bihasang mga isda ay matutunan mo kung paano. Sabihin naman sila sa iyo kung paano yung technique, kung paano makakita ng maraming kawan, kung paano ang isda ay, kung ano yung magandang pain, no? Pag ikaw ay namimingwit, kung ano yung lambat na kakailanganin mo, no? Alam lahat ng mga bihasang mangingisda yan. No? Pero sa church, ang nakakaalam ay ang Panginoon. Kailangan sumunod tayo kung ano yung sinasabi ng Panginoon upang tayo makahuli ng maraming isda bilang tayong mga fishers of men. No? Sabi ko nga kay Pastor, kahit noong pa, sabi ko, kahit tayo mag-Bible study, araw-araw, gabi-gabi, no? Ay hindi pa rin tayo makakuha ng member kung butas yung ating lambat. No? Kailangan, pagpasok nila rito, ay ano yung matatagpuan nila. No? Ano yung makikita nila. At yun po yung sinasabi sa atin ng Panginoon sa ating mensahe ngayon. Hindi po yan. Yan po ay sa RDSR, Made in His Image. Ang message po natin ay pamumuhay Kristiyano. No?
Ayan, pamumuhay Kristiyano. So, patikim pa lang you made in His image. Yan po'y sa Tuesday. Ayan. O, salamat po, no? Sa ating mga IT. Ayan. Pamumuhay Kristiyano. No? So, napakaganda po ng ating topic. At ito po talaga yung ninanais ng Panginoon na sundan po natin. No? At makita po natin, paano nga ba tayo masasabing namumuhay na isang Kristiyano? Paano ba yung, ano ba yung dapat pagtingin natin dyan? Tayo po lahat ay tumayo at basahin po natin Roma chapter 12, verses 1 hanggang 2. Makibasa po kayo sa akin. Sabi po dyan, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba nyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan nyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang buti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. O Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Sa liwanag po, nawa, Panginoon, ang inyong mga salita ay tunay po na kami lumakas, Panginoon, at tunay po na ang aming mga buhay ay maging pagpapala, Panginoon. At mabigyan ko po namin ng kapurihan, aming Diyos Ama. Sa pangalan po ng inyong bugtong na anak ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, yung pamumuhay Kristiyano po talaga ay napakahalaga. No? Bilang leader po, marami pong sumbong talaga. No? Kahit sino manggagawa dito ang ilagay natin, walang sumbong na, sabihin, walang pwedeng hindi maisumbong. Laging may sumbong. Si kapatid na ganito, pwede lang ba? Si kapatid na ganito, ganito ginawa. No? Si ganito, ganito. Sabi ni ganito, ganito. No? O pag narinig mo, masakit naman talaga. Parang nasaktan ka. No? Parang nasaktan ka. No? So, parang yung, lalo pag halimbawa, lagi na lang yun yung pinopoint mo. Si ganito, ganito. Lagi na lang ganyan yan. No? Si ganito. Hindi na nakaka-bless yan. No? Laging gano'n, narinig natin. At yung po'y talaga kahit sa church ay may gano'n. No? May gano'n naman kahit, wala naman talaga tayong makatagpo ang perfecto. No? Dahil sa church, ang perfecto lang ay ang Diyos. No, yung tumawag sa atin. Hindi perfecto yung bawat isa sa atin kahit po kami ay hindi perfecto. Kami ay nagkakamali. No, at nakapag-isip din minsan ng masama. Pero dahil sa habag ng Diyos, sabi nga sa binasa natin, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Yun lang po talaga. No, kung bakit tayo naandito dahil sa habag ng Diyos. No, ang akin po ay hindi tayo nabe-bless doon sa ating kapatid. No, na lagi na lang ganon. No? O narinig natin yun, nararanasan natin yun. Kung di siya blessing sa atin, dapat tayo blessing sa Kanya. Amen po ba? Kung di tayo bless, kung di siya blessing sa atin, dapat tayo ay blessing sa Kanya. Kung di tayo napagpapala sa Kanya, dapat siya ay napagpapala sa atin. Amen po ba? So yun po yung dapat nating tayuan, no, bilang mga manampalataya. At kung babasahin natin yan, mga kapatid, yun po yung kasagutan. Yun po yung instruction sa atin ng Panginoon. No, bilang, kung paano mamumuhay bilang isang Kristiyano o bilang isang tagasunod ng Panginoon. Meron pong 3 puntos yan, no, sa pamumuhay Kristiyano. Una, dapat kinikilala ang masaganang habag ng Diyos. No, so binasa po natin mamaya. No? Isa-isahin po natin. Kinikilala ang masaganang habag ng Diyos. Paano ba natin nakikilala o nalalaman sa buhay natin yung masaganang habag ng Diyos? No? Kinalulugdan ng Diyos ang ating mga pagsamba. No? Paano ba kinalulugdan ng Diyos yung ating pagsamba? Baka tayo hirap na sa pagministeryo sa Panginoon, hirap na sa katataas ng kamay, yung ating mga ugat, no, sa ating mga leeg, no, ay labasan na sa pagkanta, pero hindi pala tayo kinakalugdan ng Panginoon sa ating pagsamba. Baka tayo kandaiyak na, pero ang Panginoon pala hindi nalulugod sa ating pagsamba. Pangatlo, kinamumuhian ng kasalanan at nagbabago ng pag-iisip. No? Kinamumuhian ng kasalanan at nagbabago ng pag-iisip. So una,
kinikilala ang masaganang habag ng Diyos. Sabi sa verse 1 ay na binasa natin kanina, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Paano po ba pag sinabing masagana? Ano ba ibig sabihin ng masagana? Ha? Masagana. Madami. Ano pa? Ha? Malago? Ano pa? Iba-iba tayo ng pagtingin sa masagana. Teacher Mayat, ano po yung masagana? Masagana. Pag kayo kumain si Eat All You Can, ha? Napakadami, no? Parang di nauubos. Ayaw na ng tiyan mo, no? At ayaw na rin ng bibig mo, pero napakadami pa na pwedeng kainin. Di ba? Ganun yung masagana. Hindi nauubos, hindi nauubusan. No? Hindi nauubusan. Masagana. No? Napakarami, hindi nauubusan. No? Diba? Yung isang magsasaka po, no, kapag siya ay dumating yung anihan at yung kanyang inani ay sobra-sobra dun sa kanyang ini-expect, no, ay masayang-masaya siya, no? Dahil sabi nga masagana, no, yung anihan, no? Kaya after noon ay magse-celebrate, di ba? Di ba tayo rin halimbawa yung mga magulang diyan nakatanggap ng 13-month pay, nakatanggap ng blessing, no, ay masaya, no, na kumakain sa labas. O masaya na nagkakaloob, masaya na tumutulong. Bakit? Kasi sagana yung biyaya ng Panginoon. Kaya sabi rito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ang sinasabi niyan ay habag. Masaganang habag. No? Pag sinabing habag, no, ay ano ba yung habag? Pagkaawa. No? Yung habag po ay mas malalim pa sa pagkaawa. Ang ibig sabihin. No? Habag. Ikaw ay naawas ang tao, no? Medyo naawa ka lang, pero yung habag, iba po yung ibig sabihin nun. No? Yung habag. At ganun po yung pagkaawa sa atin ng Panginoon. No? Parang extreme na pagkaawa, pagkahabag. No? Ganun ang naramdaman sa atin ng Panginoon. At napakasagana, no, ng habag sa atin ng Panginoon. Sabi sa Efeso chapter 2 verses 4 and 5, sabi po, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo binuhay niyang kasama ni Kristo nung tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway, nalitas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Yan. Napakasagana ng habag. Kaya si John 3:16 sabi ron, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Gayon na lamang hindi kayang sukatin. Walang sukat. Walang hangganan. Ganon. No? Gayon na lamang. Ito naman, napakasagana ng habag. So, ibig sabihin yung kahabagan sa atin ng Panginoon ay walang sukat, kalagihan. No? Hindi kayang sukatin. Bakit hindi kayang sukatin yung habag ng Panginoon? Kasi, dahil lang sa tayo mapapahamak sa apoy ng impyerno at yung ating buhay o kaluluwa ay mapupunta sa impyerno, nang hindi lamang 1 taon, 2 taon, 5 taon, 10 taon, yung parusa, kundi habang panahon, walang katapusan. At ayon ng Panginoon na mangyari sa atin yun bilang kanyang mga nilikha, kaya ano ginawa niya? Siya'y nahahabag sa atin, yun naramdaman niya. Siya'y nahahabag sa atin. At dahil sa kanyang napakasaganang habag, ay pinagkaloob niya yung kanyang anak, si Jesus Christ, para mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Dahil sa kanyang napakasaganang habag, yun po yung naramdaman ng Panginoon sa atin. No? Napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, sabi sa binasa natin niya. Napakadakila. Na kahit ang kanyang bugtong na anak, no? Ang buhay ng Panginoong Hesus ay pinagkaloob. No? Nagpakababa ang Panginoon, Diyos na nasa langit,
nagkatawang tao at namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Napakadakila ng pag-ibig niya sa atin at napakasagana ng habag sa atin ng Diyos. No? So dahil sa ating pagsuway at pamumuhay sa kasalanan, kahit tayo buhay pa, humihinga, nagtatrabaho, tumatambay, kumakain, nagpe-Facebook, nag-YouTube, no? Kinikilig, masaya, malungkot, walang pera, maraming pera, walang utang, maraming utang, nag-i-enjoy ng todo sa buhay na ito. No? Pero dahil sa ating pagsuway sa ating mga kasalanan, tayo mapapahamak. Kaya kinahabagan tayo ng Panginoon. No? Nahabag sa atin ng Diyos. At dahil sa kahabagan na yon, tayo iniligtas ng Panginoon. Nagkaroon tayo ng kaligtasan. So ganon yung pag-ibig sa atin ng Diyos, na minsan parang hindi natin naiisip, na parang hindi natin nabibigyan ng halaga, no, sa buhay natin, no, sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kahit nga pagpunta man natin minsan sa church, no, dumating at hindi, okay lang, parang okay lang sa atin. Maglingkod at hindi, parang okay lang sa atin. Kasi bakit? Hindi natin naunawaan yung habag sa atin ng Panginoon. Alam nyo, yung mga Israel, bakit nagkaroon ng Israelites? Bakit nagkaroon ng Israelita? Kasi yung kanilang ninuno, no, ay umibig sa Diyos at sumunod sa Diyos. No? Mas iniibig ang Diyos kaysa kanyang sarili. No? Mukha mo, sila nagpauso ng ikapu. No? Yun ang pagbibigay sa Diyos. Diba? Si Moses, no, wala pang ikapu, siya yung kauna-unahan nag-ikapu. Dahil sa kanyang pagtanaw, no, pagkilala sa Diyos, ay ibinigay niya yung kanyang ikapu. At yun ay sinusundan ng mga Israelita hanggang sa kapanahunan ngayon. No? Kaya sila pinagpala, kaya nagkaroon ng mga Israelita. Bakit? Dahil mas mahalaga kay Moses ang Diyos kaysa anuman sa sanlibutan ito. No? Pero sa panahon ngayon, sinasabi, maraming preacher nga sabi, wala na yung ikapu. No? Yan ay nung unang panahon pa. Hindi tayo kasali dyan. No? Pero hindi naman kasama 10 utos yung ikapu. Yun ay pansarili mong pagtingin sa Panginoon na kung saan ikaw ay nagpapailalim sa Diyos at kinikilala mo na ang Diyos ay mas mahalaga sa iyo kaysa anumang kayamanan. Diba? Na yung habag ng Diyos ay gayon na lamang sa iyo. Kaya ikaw ay sumusunod at naglilingkod sa Diyos. Hindi dahil may talento ka, hindi dahil mahusay ka, kaya ka naglilingkod sa Diyos, kaya ka nagbibigay ng tapat, dahil ikaw ay kinahabagan ng Diyos. Na ikaw ay mapupunta sa apoy ng impyerno, mapapahama ka, paparusahan ka doon ng walang hanggan, pero dahil sa habag ng Diyos, ikaw ay kinahabagan ng Diyos, ikaw ay mapupunta sa kanyang piling sa langit. No? Na dinisenyo ng Diyos na napakaganda, no, para pagpahingahan natin sa habang buhay. Nung kami pumunta sa Hong Kong, napakaganda ng Hong Kong. No? Sa Dubai, napakaganda ng Dubai. Ma-amaze ka sa mga napakagandang building. No? Napakagandang tanawin. Yun ay dinesign ng tao at ginawa ng tao, no, na pinagalooban ng katalinuhan ng Panginoon. Eh ano pa yung dinesign ng Panginoon para sa atin? Imagine niyo kung gaano kaganda yung langit na pupuntahan natin na dinisenyo ng pinakamagaling magdisenyo. Amen po ba? Ngayon, mamangha ka sa technology kung gaano katindi na. Di ba? Kung paano kaya nagawa ito? No? Anong katalinuhan meron ng tao? Bakit nagkaganito? Dati, yung cellphone, no, ay pinipindot-pindot lamang at walang camera. No? Nagkaroon ng camera. Nagkaroon ng video. Ngayon ay ibang level na. No? Pag tinignan natin yung technology, paano nangyari? Mamangha ka kasi bakit? Kung gaano katalino yung tao. Pero Diyos ang nabigay ng katalinuhan sa tao. No? At mas matindi yung katalinuhan ng Diyos. No? At isang pribilehiyo, no, na mapunta sa langit. Amen. Sino ayaw mapunta sa langit? Sino ayaw mapunta sa langit? Ba, wala nataas. Tayong lahat ay gustong pumunta ng langit. Amen po ba?
Itong init ng panahon na ito, no? Na kanina nagbibihis pa lang ako, ibasang-basa na ako ng pawis pagkapaligo ko. Napakainit, no? Di ba napakasarap tumambay sa mall na malamig? Yung impyerno ay napakainit. Pag i-describe ng Bible yung impyerno, ay mangingilabot ka. Hindi lamang siya mainit. Nakakakilabot ang anumang bagay na naandoon. At yung impyerno ay dinisign ng Diyos, no, para sa mga anghel na tumalikod sa Kanya at ang rebelde sa Kanya, hindi sa mga tao. Dahil ang disenyo ng Diyos sa tao ay makasama niya. No, makasama niya. Pero ang dyablo, no, dahil gusto niyang pasakitan ng Diyos, gusto niyang mayroong kadamay doon, no, ay pilit tayong hinihikayat na lumayo sa Panginoon. Pilit inililihis yung ating mga isipan, yung ating focus sa Panginoon. No? Kaya nakatingin ang tao sa kanyang kapwa-tao, hindi sa Diyos. Kaya pag dumating yung mga pagsubok sa church, umaalis na kasi nakatingin sa tao, hindi sa Diyos. Na tayo naman lahat ay kinahabangan lang naman talaga ng Panginoon. Kaya tayo naandito. Amen po ba? Hindi tayo karapat-dapat sa kahabagan ng Diyos. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang pag-ibig sa at kahabagan, naandito tayong lahat. No? So dapat nating tingnan yon para tayo makapamuhay, no, na kinalulugdan ng Diyos at maging pagpapala. No? Sa Acts, sa unang church sa Acts, no, kung babasahin natin, yung mga tao doon, halos araw-araw, dinadagdag ng Panginoon yung mga naliligtas. Bakit? Dahil sa kanilang napakagandang patotoo. Dahil sila yung nagmamahalan. Dahil sila nagbibigayan. Dahil sila nagpapatawaran. Dahil pinamumuhay talaga nila yung salita ng Diyos. Kaya kahit hindi sila magbahay-bahay at hindi sila mag-RDSR at mag-sold, dadami sila. Bakit? Dahil sa kanilang pamumuhay bilang mga manampalataya. Tunay na manampalataya sa Panginoon. No? Pangalawa, dapat ang ating buhay ay kinalulugdan ng Diyos. Hindi lamang yung ating buhay, gayon din yung ating pagsamba. Kinalulugdan ng Diyos ang ating pagsamba. Yun po yung pangalawa. Sa verse 1b. Yan. Next po. Sabi po sa binasa natin kanina, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang harapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. No, sabi po ni Pablo, ako'y nakikiusap sa inyo. No, ako'y nakikiusap sa inyo. Pag sinabi nakikiusap, ano ba ibig sabihin ng nakikiusap? Nagre-request. Ano? Nakikiusap. Ha? Nakikiusap. No? Pag sinabi bang nakikiusap, ano ba ibig sabihin? Halimbawa, punta ako kay Maring Libay, Mare, baka pwedeng pautang naman. Humihingi ng pabor. No? Sabi ni Pablo, nakikiusap sa inyo. Lumalapit sa inyo. Ialay ninyo inyong sarili bilang isang handog na buhay. No? Bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Sa lumang tipan po, ang handog na hayop sa pagsamba ay sinusuring mabuti. Ine-inspeksyon ng mabuti. Dapat ay malusog. Hindi lamang malusog, ano pa? Walang kapintasan. Baka pilay, baka may biyak sa nguso, ano pa. Basta walang kapintasan. No? Malusog, maganda. No? Yun dapat ang iniaalay sa Panginoon. Dapat walang kapintasan. Gayun din, no? Sa lumang tipan yon, sa Old Testament. Ngayon, sa New Testament, ang sinasabi rin sa atin, na ialay natin ang ating sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ano yung pagkakaiba noon? Doon sa hayop at saka sa atin.
Kasi hayop noon, no? Ang inihahandog ng tao para siya ay papatawad yung kanyang mga kasalanan at kalugdan ng Diyos. Hayop ang inihahandog ng tao sa Old Testament. Sa New Testament, para tayong maging kalugod-lugod sa Panginoon, ang inihahandog naman natin ay ating sarili. Ating sarili. Bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Yun daw yung tamang pagsamba sa Diyos. Ihandog ang sarili na buhay. Pag sinabing buhay, hindi patay. Di ba? Tingnan nyo yung katabi ninyo, humihinga pa ba yan? Humihinga pa, ibig sabihin buhay. Ibig sabihin, yung ating focus na pagsamba ay talagang sa Panginoon. Hindi kanino pa man. Hindi tayo nakatingin kanino pa man kundi sa Diyos. Amen po ba? Banal at kalugod-lugod sa Diyos. No? Yun daw dapat yung ating handog sa Diyos, yung ating mga sarili. No? Hindi tayo perpekto, pero perpekto yung naghandog ng kanyang sarili para sa atin. Para tayo makaharap ng perpekto sa Diyos, ay nakapaghandog na ang Panginoon ng perpekto para sa atin. Para tayo maging perpekto at kalugdan ng Diyos na yung ating mga pagsamba. Hindi man tayo perpekto, no? Nakagawa tayo ng kasalanan na ihingi natin ng kapatawaran sa Panginoon, sa pagsamba natin sa Panginoon ay perpekto tayo dahil nilinis na tayo ng dugo ng Panginoong Jesus. Kaya tayo perpekto na. Ang kailangan lamang talaga ay ipamuhay natin yung pagiging perpekto, yung pagiging banal, nagsisikap maging banal. No? Nagsisikap pamuhay yung salita ng Diyos. No? Inlalapat sa sarili. No? Teka, hindi ko pala napapatawad si ganito. Ako nga pala may sama ng loob kay ganito. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, bago ka sumamba, makipag-ayos ka muna. No? Para yung pagsamba mo ay kalugdan ng Diyos. Ibig sabihin, nasa atin kung paano yung gagawin natin. Kasi bakit? Nilinis na tayo ng Panginoon. Ngayon, yung buhay natin, ay kailangan masunod yung sinasabi ng Diyos. Kaya may mga instruction lagi yung Panginoon. Magpakumbaba, magpatawad. Dahil ang Diyos natin, yun ang model natin as Jesus Christ. Kung paano nakaupo sa trono sa langit, nagpakababa. Ipinanganak sa sabsaban. Namatay sa krus. Namuhay ng hindi naman mayaman. Karpintero. Tapos ang taas ang tingin natin sa sarili natin. Nasabi tayong Kristiyano. Diba? Ang sakit natin magsalita. Diba? Dapat pinamumuhay natin yung salita ng Panginoon. No? Hindi man tayo perpekto, pero tayo ginawang perpekto ng Diyos. Dahil kapag ang Diyos ay tumingin sa atin, no, hindi yung kasalanan ang nakikita niya sa atin, kundi yung dugo ng Panginoon. No? Yun po yung marka natin. Tayo mga manampalataya. No? Yung dugo ng Panginoon na bumuhos sa bundok ng Kalbaryo. No? Nilinis na tayo ng Panginoon. No, dahil nung tinanggap natin ng Panginoon, sumampalataya kay Jesus Christ, si Diyos na nagkatawang tao at namatay para sa ating mga kasalanan, tayo ay ipinako kasama niya at nabuhay na kasama niya. Amen po ba? Dahil yun ang sinasabi sa kanyang mga salita. Sabi sa Roma chapter 6 verses 5 at saka yung verse 8, sabi po dyan, excuse me, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi pa tayo namamatay, ha? Pero sabi niya, noong sumampalataya tayo sa Panginoon, babasahin natin yung buong Roma chapter 6. Nung sumampalataya sa Panginoon, naniwala tayo sa Panginoon, nakasama tayo sa isang kamatayan. Nakatulad ng kanyang kamatayan. Kamatayan ng Panginoon Jesus. Sabi, tiyak na tayo ay makasama rin niya sa muling pagkabuhay. Ibig sabihin, tayo namatay na sa ating mga kasalanan.
nang sumampalataya tayo kay Jesus Christ, nang tinanggap natin na siya Diyos na nagkatang tao at namatay para sa ating mga kasalanan, tayo namatay na kasama na ng Panginoon. At sabi, tiyak na tayo ay makasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Tiyak daw, tiyak. Minsan di natin napangahawakan yung katiyakan na yun. Minsan para nag-aalinlangan tayo. No? Sa sinasabi ng Biblia, sa kalalagayan natin, bilang mga manampalataya, kung ano ba yung tunay na kalalagayan natin, para minsan nag-aalinlangan tayo. Meron tayong mga alinlangan, meron tayong mga pagdududa. Pero ang Diyos ay banal, hindi nagsisinungaling. Lahat ng sinasabi niya ay totoo. Ang kanyang pangako ay totoo. Simula hanggang sa katapusan ay gagawin niya lahat. No, lahat ng nasa Biblia na sinabi niya at mga pangako niya, simula hanggang sa katapusan ay ipapakita niya na gagawin niya lahat. Amen po ba? Kasama roon yung kanyang pagliligtas. At sabi, tiyak na makakasama tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Palakpakan nga natin ng Panginoon. O sa linggo ng pagkabuhay, 5 a.m., baka wala kayo. Diba? Dapat na andito tayo. Bakit? Inaalala natin yung ginawa ng Diyos para sa atin. Minsan nakakalimutan natin yon. Hindi bawal kumain ng karne, ho? Walang bawal. Ang sabi nga ng Panginoon, no? Hindi yung pinapasok natin sa katawan natin ang nagpaparumi sa atin, kundi yung ano? Yung lumalabas. Yung sinasabi natin na kung saan nagkakasala tayo. Amen po ba? Kaya okay lang kumain ng karne. Sa RDSR natin, karne yung kakainin natin. Bagamat mayroong fish, no? Pero mayroong karne, no? Kaya kakain kayo. No? Amen po ba? Di ba? Dahil pinalaya na tayo ng Panginoon. Nakaroon tayo ng kalayaan dahil sa Diyos. Dahil napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Ang kailangan natin, panghawakan bilang mga manampalataya, magsikap na sumunod sa Diyos. Sundin ng Diyos. Diba? Sundin yung kanyang halimbawa. Kasi pag tinignan mo yung halimbawa ni Jesus Christ, sa maiksing panahon niya rito sa lupa. Hindi naman siya tumanda na rito. No? Parang 30 plus, nawala na siya. No? Namatay na siya. No? Hindi niya inabot yung senior citizen. Hindi niya inabot yung mga discount. No? Pero nagawa niya yung kanyang misyon. No? Ang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa kanyang piling kapag tayo namatay na. Dahil tayo pinakong kasama niya nung sumampalataya tayo sa Panginoon. At muli tayong bubuhayin at tiyak daw yung ating kalalagayan sa Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay. At siya'y nabuhay na muli. No? At siya'y nasa langit. Kaya tiyak na mayroon tayong buhay dahil nabuhay na muli ang Panginoon. Amen po ba? Hindi siya nanatiling patay tulad ng paniniwala natin. Dati, no, taon-taon na ang Diyos ay namamatay. No? Hindi. No? Minsan lang siya namatay at siya muling nabuhay. Kaya siya tunay na Diyos at siya sinasamba natin, mga kapatid. Pangatlo, pagtatapos na. No? So para makapumuhay talaga tayo ng pamumuhay bilang isang Kristiyano, sabi, kinamumuhian ng kasalanan at nagbabago ng pag-iisip. No? Pag sinabing kinamumuhian ang kasalanan, ay ano ba ibig sabihin ng kinamumuhian? Hate. Ano pa? Kinamumuhian sa Tagalog mas mabigat. Kinasusuklaman. Yan. 'Di ba? Ano ang kaibahan ng galit sa suklam at sa muhi? Yung galit para mga tampo lang yan, tampog. Tampo medyo mababa pa 'yon, no? Yung galit, iba na. Pag sinabing muhi, iba na. Suklam, iba na. No? Ganon. Di ba? Patindi ng patindi, no? Yung level. Kinamumuhian yung kasalanan. Kinasusuklaman yung kasalanan. Dapat daw ganon. Kasi hindi natin pwedeng iwanan yung kasalanan. Hindi natin kayang iwanan ng kasalanan hanggat di natin ito kinasusuklaman. Hindi natin kayang iwanan yung mga kasalanan na hindi nakalulugod sa Panginoon kung hindi natin ito kinasusuklaman. Dahil ang Panginoon, ang Diyos ay namumuhi, nasusuklam sa kasalanan,
Kaya dapat nating iwasan ang kasalanan at iwanan ang kasalanan. Kasi kung yung pagtingin natin sa kasalanan ay hindi katulad ng pagtingin ng Diyos na namumuhi sa kasalanan, hindi tayo pwedeng sabihin na tayo kapanalig ng Diyos dahil kung iniibig mo yung kasalanan. Amen po ba? Sino dito yung umiibig sa kasalanan? Alam naman natin ang kasalanan. Matatalino tayo. Alam natin yung kasalanan. Alam natin yung mali at alam natin yung hindi. Pero kung lagi natin pinipili pa rin yung mali, ibig sabihin, niibig natin yung kasalanan. Tayo nang mumuhay pa sa kasalanan. Kasi ang sabi rito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ano ba pag sinabing makiayon? Makiayon. Ha? Makisama, ano pa? Ha? Makiuso. Makitakbo. Ano makitakbo? Ano yung marathon? Makiayon. No? Maki-agree. Kasi kung ano yung uso, doon. Di ba? Ano ba yung mga uso ngayon? Dati ang uso ay tulad ng pantalon ko, ganito. No? Ngayon ang uso, maluwag na. No? Di ba? Kasi paulit-ulit lang eh. Paulit-ulit lang. Kasi nung, sino ba? Panahon ni Ninong Hill, yung pantalon, Ninong Hill, sorry. Yung pantalon noon, tawag doon, bell, bottom. Talaga namang yung paglaglakad ka sa kalsada, lumilinis yung kalsada kasi malapad na, sahid pa sa kalsada, hindi halos kita yung sapatos. Kaya nalilinis yung mga alikabok pag nagdadaan. No? Maluwag, tapos pasikip dito, pasikip sa hita. No? Pasikip. Tapos yung mga polo noon, bukas yung bitones. No? Nakalabas yung dibdib. Ganon yung mga uso nung araw. Tapos, nag-iba, nung 80s. No? Ano naman? Baston. Nauso nung baston. So, ginagawa namin, panahon ng bagets, tinutupi pa namin yung aming mga pantalon. No? Para, 2 tupi yun, pinofold. No? Nung mga batang 80s. Tapos, yung aming sapatos, no? Magkaiba ng kulay. No? Kaya yung kaklase ko noon, palit tayo ng kanan. No? Magkapalit kami kasi bakit? Para yun ang uso kasi noon. No? Magkaiba ng kulay yung sapatos. Bawa, Converse, yung kanya pula, sa akin ay green. So, papalitan namin yung magkabilaan. Yun ang uso noon, ng mga 80s. No? Tapos, wala na ulit. Kasi nauso yung straight cut na pantalon. Diba? Pabalik-balik lang. Ngayon, nauso yung ganito, tapos iba na naman. No? Sino ba nagpauso noon? Parang una nakita ko yung kay dun sa, Si? Hindi, yung athlete na nag-champion ng gold, yung sa gymnast. Sino yan? Si Yun, si Yulo. Si Yulo. No, na nakalabas yung pusod, no, tapos ay ganun yung pantalon. No. Ano ba tawag doon? Wraps up. Ayan. Di ba? Yun yung mga uso. No? Hindi lamang yun. No? Ang tao ay sumusunod kung ano yung uso. No? Pero alam nyo, kahit noong unang panahon, ganun din naman pabalik-balik. Lalo na yung kasalanan. No? Yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kahit noong unang panahon, Sodom at Gomorrah, nangyari na yun at silang lahat ay pinarusahan ng Panginoon at tinupok ng Panginoon ang lahat ng tao doon, maliban sa pamilya ni Lot. No? Na mayroong takot sa Diyos at sumusunod sa Diyos. So yung kanyang asawa, naging haliging asin dahil binigyan ng instructions ng Panginoon pero hindi pa rin sinunod. No? Kasi bakit? Ang Diyos ay namumuhi sa kasalanan. No? Kasi sabi roon, ang Diyos ay gumawa ng tao ayon sa kanyang wangis, lalaki at babae. No? Pero ang tao marunong pa sa Diyos. May LGBTQ+. LGBTQ+. Iba-iba. No? So, hindi mo pwedeng sabihin na
lalaki tong anak ko, no, hanggat hindi siya nagkakaroon ng wasong pag-iisip na siya yung magde-declare kung lalaki siya o babae. No? Di ba? Kahit sa mga school, lalo sa ibang bansa, no? Pag sinabi mong lalaki ka, hindi, babae ako dahil yun ang nararamdaman ko. Di ba? O marunong pa sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, ang nililang niya ay lalaki at babae. No? Kaya namuhi siya sa Sodoma at Gomora. At talaga namang tinupok niya yon. Tinupok niya ng tupok na tupok. Mas matindi pa doon sa kinikremate yung pagkatupok ng Sodoma at Gomora. Mas matindi pa. Na hanggang ngayon, no, kung pupunta tayo doon sa Sodoma at Gomora, no, pag tinignan nyo sa YouTube, na kahit hanggang ngayon, ay halos hindi tinutubuan ng mga damo. At nandun pa yung mga, parang mga bolang na, diba? Yung mga uling-uling. Yung mga asupre. O, ganun nagalit ang Panginoon dahil ang tao ay marunong pa sa Diyos at ginagawa ang kanyang nais. No? Kaya huwag tayong makikiuso. No? Basta-basta yung damit, okay lang yon. No? Yung kilay, okay lang yon. No? Yung lips, okay lang yon. Yung buhok, okay lang yan. Huwag lang sobra, walang over. Huwag makipunta rito ng green yung buhok nyo o red yung buhok nyo. Na sobra red. Wag lang. O kaya naka-sobra yung no? Sobra yung baba o sobra yung nakalabas ang pusod. Wag naman dahil tayo sumasamba sa Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. No? At dapat tayo blessing sa bawat isa. Amen po ba? So wag makiayon. Kahit uso yan. No? Kahit uso, makipaglibin muna bago pakasal, wag kayong makiuso. Dahil hindi yan ang kalooban ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Mga kabataan. Makiuso tayo, no, sa pinapauso ng Panginoon. Ang magministeryo sa Panginoon, no, maging pagpapala. Kasi sa buhay natin, kung susundin natin yan, hindi natin pagsisihan sa huli. Pero yung makiayon tayo sa takbo ng mundong ito, no, sabi nga, laging nasa huli yung pagsisisi. No, at hindi natin maibabalik yung magiging kalagayan natin sa hinaharap kung tayo makikiuso sa takbo ng mundong ito. Amen po ba? Kundi ang gawin natin, pausuhin natin, paano tayo mamumuhay na magiging pagpapala dahil tayo sumusunod sa Diyos. At ang ating buhay ay kalugod-lugod sa Diyos. Amen po ba? Yun ang pausuhin natin. Amen po ba? Kung paano nagagalak sa Panginoon lagi na kahit pagod, no? Nagmiministeryo sa Panginoon. Kahit galit na, nasaktan na, nagpapatawad, nagpapakumbaba. Yun ang pausuhin natin dahil yun yung gusto ng Panginoon. Hindi gusto ng mundong ito. Ang gusto ng mundong ito ay ayaw sa Panginoon. Baligtad sa Panginoon. Ang mundong ito ay nilalang ng Panginoon, pero marunong pa ang mundong ito sa Panginoon. Diba? Pausuhin natin yun sa Panginoon. Dahil yun ang gusto ng Panginoon. That yun yung kalooban ng Panginoon. At sabi, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang ating mga pag-iisip. Hayaan daw na baguhin ng Diyos ang inyong mga pag-iisip. Kasi kung hayaan mo naman talaga na ang Diyos ang magbago ng pag-iisip mo, magbabago naman talaga yan. Pero kung hahadlangan natin, hindi talaga magbabago yan. Kasi bakit? Hindi papasok. Hahadlangan muna. Kasi bakit una pa lang, ayaw mo na. Dahil hindi mo susunod yung gusto mo. Bakit? Kasi masarap sa labas. Masarap sumama sa mga tropa, no, na ginagawa yung gusto nila at masaya ka doon. Kasi sa church. Kasi sa church, kantahan lang tayo, kape-kape, kwentuhan, no, ministry, practice. No. Kaya yung iba, pag hindi na masaya, umaalis na. Kasi hindi nila pinapabago yung kanilang pag-iisip sa Panginoon. Nasabi, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong mga pag-iisip. Pag hindi natin hinayaan, parang ano yan parang computer, no? Pag halimbawa nag-update ka,
May mga tanong pa yan. Kung magpo-proceed ka, kung mag-ano ka. Parang ganun din yan. Yung buhay natin. No? Kung ahadlangan natin yung pagbabago o yung salita ng Diyos, dahil may hirapan tayo, hindi natin magagawa ang gusto natin. Alam na natin, sarili natin, na tayo nakikiayon sa takbo ng mundong ito. At hindi sa kagustuhan ng Panginoon. No? Kung sinusunod natin yung mga gusto natin na kung saan madali para sa atin at komportable tayo, kaysa doon sa disenyo ng Panginoon sa atin. Malaki yung problema natin. Diba? Kaya sabi nga ng Panginoon, sabi sa Santiago 1, verse 21, 22, at saka 25. Masahin natin yan. Sabi, kaya't talikuran ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masamang asal. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung iti pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Talikuran yung maruruming gawa at saka masamang asal. Talaga naman meron tayong masamang asal? Di ba? Sino yung walang masamang asal dito? Meron tayong masamang asal minsan na lumalabas pa rin paminsan-minsan. Hindi natin napipigilan. Bakit? Dahil sa emosyon. Kasi minsan mas nauna yung galit natin kaysa tanungin yung Panginoon o humingi sa Panginoon ng wisdom. Minsan nauna yung reaction. Tapos dapat nga pala hindi ako ginawa. O dapat nga pala ay nagmuni-muni muna ako. Diba? Pansinin nyo, halimbawa meron kayong nakatampuhan. Mag-pray kayo, Panginoon po yung kalooban nyo, bigyan nyo po ako ng wisdom. Sasabihin sa inyo ng Panginoon, magpakumbaba ka. Kahit wala kang kasalanan, kahit siya yung may kasalanan, ikaw yung lumapit. Pero halimbawa hindi ka na nalangin, ay, bahala siya sa buhay niya. Manigas siya. No? Bakit? Sinunod mo yung inaramdaman yung galit, hindi ka nag-pray. Pero kung magpe-pray, sabihin sa inyo ng Diyos, magpatawad ka, magpakumbaba ka. Kasi bakit? Yun ang Diyos. Yun ang halimbawa ng Panginoong Yesus. Wala siyang kasalanan, pero itinuring siyang makasalanan. Diba? Diba? At yun yung pinapasundan sa atin ng Panginoon. Diba? At sabi diyan, kung pinapakinggan lang natin yung mga sermon, yung mga salita ng Diyos, pinapakinggan natin, at hindi natin sinasagwa, dinadaya natin ang ating mga sarili. Na tayo yung mga tagasunod ng Panginoon, pero hindi naman. Ibig sabihin, dinadaya natin ang ating sarili. Naniniwala tayo sa kasinungalingan, na tayo ligtas na, pero hindi. Bakit? Hindi tayo sumusunod sa Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo ligtas na, pero saliwa sa ating pamumuhay. Hindi pwedeng sabihin ng bibig natin, naligtas tayo, pero mali yung application. No? Hindi naman nasusunod yung sinasabi ng Diyos. Diba? Ang isang Kristiyano, hindi lamang nagbago ng relihiyon. Hindi lamang tayo nagbago ng relihiyon, hindi lamang tayo nagbago ng sinisimbahan, kundi tayo nagbago ng pag-iisip at ng kalooban. Amen po ba? Kasi kung walang pagbabago, hindi natin pwedeng sabihin na tayo talaga'y sumampalataya sa Panginoon. Kung walang pagbabago ng isipan at ng puso. Kung okay, tinanggap ko ang Panginoon September 28, 1994. Kung walang nagbago sa sarili ko, kung ginagawa ko pa rin yung dati kong ginagawa, ibig sabihin, hindi ako mananampalataya o hindi ko talaga nakilala ang Panginoon at dinadaya ko lang ang aking sarili. Sa aking pagsasalita, sa aking mga gawa ay dinadaya ko. Pero nakita ko, mayroong nagbago sa akin. Maraming nagbago. Hindi tinataas ko yung sarili ko, kundi tinataas ko yung Panginoon na nagbago sa akin. Amen po ba? Itinataas ko yung Panginoon na humipo sa puso ko at binuksan yung pag-iisip ko dahil niyaan ko na buksan ng Panginoon yung aking pag-iisip. At makita ko, ibigin ko yung church. Ibigin ko yung membro. Ano man yung sinasabi sa akin, ano man yung ginawa sa akin. Ang sabi ng Panginoon, ibigin mo pa rin. Masakit man, ibigin mo pa rin. Pero huwag mo kakalimutan na magturo at magtuwid.
Dahil doon tayo matututo. Ayun po ba? Sabihin mo kung ano yung mali. Kasi pag hindi natin sinabi yung mali at tindigan yung tama, sa kapatid natin, no, at walang correction, wala. Yung mali, alam nila ay tama pa rin. Yung damdamin niya, hindi pa rin ako correct. Mahirap naman talagang magmahal. Bakit di naman tayo kaibig-ibig? Kahit nga ako Mahirapan kayong mahalin ako dahil di naman ako kaibig-ibig. Kayo, mahirapan akong mahalin kayo dahil di naman kayo kaibig-ibig. Pero dahil inibig tayo ng Panginoon, nasa puso natin yung pag-ibig, naramdaman natin yung pag-ibig mula sa Diyos, ay dapat nating ipamuhay yung pag-ibig. At mahalin na hindi kaibig-ibig dahil tayo hindi kaibig-ibig, minahal tayo ng Diyos. At yun yung ninanais ng Diyos na gawin din natin. Ipakita natin, ipadama natin sa ating kapwa. O hindi nila kayang gawin, di ikaw ang gumawa. Sino yung na-bless? Sila ba o ikaw? Di ba ikaw? Kung ayaw niya magpakumbaba ka. Sino yung mapalad? Ikaw. Dahil sabi ng Panginoon, mapalad na nagpapakumbaba. O sino naging mapalad? Ikaw. Yung hindi nagpakumbaba at ayaw pa rin bumati sa'yo, problema niya na yun. Pananagutan niya na sa Panginoon. Panginoon ang mag-aayos sa kanya. Pero ikaw ay naging blessing at pinagpala ka ng Panginoon. Kung hindi siya pagpapala, ikaw ay pagpapala. Amen po ba? Pwede bang kalbitin mo yung katabi mo? Blessing ka sa akin. I-declare mo, blessing ka sa akin. Ang buhay mo ay pagpapala sa akin. Kasi dapat ganun talaga. Maging blessing tayo sa bawat isa. Bagamat minsan hindi nagkakaunawaan, pero dapat lahat ng bagay ay nahaayos. Amen po ba? Lalo sa atin bilang magkakapatid. Hindi lang tayo magkakapatid sa dugo, pero mas matindi yung dugo na nag-ugnay-ugnay sa atin. Amen po ba? Ang dugo na nag-ugnay-ugnay sa atin ay dugo ng Panginoon. Diba? Kaya mas matindi pa sa magkakamag-anak ang ating ugnayan. Amen po ba? Kasi dugo ng Diyos ang mayroon sa atin. Ang nananalaytay sa atin ay dugo ng Diyos. Yun yung tatak natin. No? Kaya mas matindi pa dapat yung pagmamahala natin kaysa sa magkakamag-anak. Amen po ba? So dapat lagi nating tinitingnan na yung ating isipan ay baguhin ng Panginoon. No? Dapat yung prayer natin lagi-lagi. Huwag nating kalimutan, Panginoon, baguhin mo po yung isipan ko. Dahil kung sa isipan ko ay, kasi dito yung atake ng kaaway sa isipan. No? Laging sa isipan. Hindi man atake ng kaaway, ito na yung nature natin bilang tao. Ang mag-isip ng masama at mag-isip ng kasalanan dahil ito yung nasa sistema natin. Pero dahil tayo sumusunod sa Diyos, no-control natin yun. Hindi natin nasusunod yun. No? Dahil ang sinusunod na natin ang ating Diyos. Amen po ba? At dahil doon ay nabibigyan po natin ng karangalan ng Panginoon. At yun po talaga yung ating tungkulin. Ang mabigyan ng kapurihan at karangalan ng ating Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa Diyos pong pinakamataas na papuri.